At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang pumukaw sa atensyon ng publiko matapos na ma-disqualify si Interior Secretary Benjamin Benhur Abalos sa kanyang kandidatura para sa susunod na halalan. Ang desisyon ay nagdulot ng matinding reaksyon sa mga mamamayan at mga opisyal, lalo na kay Vice President Sara Duterte na nagbigay ng matinding pahayag laban sa kanyang kapwa leader. Ayon sa mga ulat, ang diskwalifikasyon ni Abalos ay dulot ng mga aligasyon ng hindi pagsunod sa mga regulasyon ng COMELEC. Naging kontrobersyal ang kanyang posisyon, partikular na sa kanyang mga naunang pahayag tungkol sa mga kampanya ng mga kandidatong may koneksyon sa mga oligarch. Ang mga aligasyong ito ay nagdulot ng pagdududa sa kanyang integridad bilang isang leader. Samantalang, ang balita ng diskwalifikasyon ay umikot sa social media. Agad namang nagbigay ng reaksyon si VP Sara Duterte sa isang press conference. Sinabi niyang, ang mga taong nagtaksil sa bayan ay nararapat lamang na mapanagot. Ang pahayag na ito ay tila isang direktang pamuna kay Abalos at maging kay President Kuting ng Norte Jr. na nagbibigay diin sa kanyang paninindigan sa magandang pamamahala. Maraming tagamasid ang nagtatanong kung ano ang epekto ng mga aligasyon sa reputasyon ni Abalos at sa buong administrasyon. Ang mga pagdududa sa kanyang kakayahan na pamunuan ang proyekto ng gobyerno ay nagdulot ng takot sa mga mamumuhunan at mga taga-suporta. Ang isyu ng transparency at accountability ay muling umusbong bilang pangunahing usapin sa mga susunod na eleksyon. Ang diskwalifikasyon ni Abalos ay tiyak na makakaapekto ng pagkahalataang takbo ng kampanya ng administrasyon. Sa mga susunod na linggo, kinakailangan nilang muling pag-isipan ng kanilang mga estratehiya upang makakuha ng tiwala sa publiko. Ang pagtutok ni VP Sara sa issue ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na ipakita ang pagkakaiba ng kanyang pamumuno sa mga dating administrasyon. Sa kabila ng mga hamon, tiwala ang ilan sa mga taga-suporta ni Abalos na makakahanap pa siya ng paraan upang maibalik ang kanyang kredibilidad. Ang mga pangyayaring ito ay nagbibigay diin sa kahalagaan ng malinis na pamamahala at pananawagan para sa pagbabago. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Na dyan sa isang lugar to. Okay? Sabi ni Pam, sagwa ng slogan, iba naman ang sinasabi sa inaasal ng mga hangal. Ang sabi ni Abalos, okay, ay meron tayong gugurgurin na pinadala ni Liza Tanas. Ikaw ang una-una kong gugurgurin. Okay? Ay, di yan. Mali yung nagurgur natin. Ito, wait. I love gurguring someone tonight. Okay, go. Nagurgur na. Sabi ni Abalos, kalaban ng mga kriminal. Kakampi ng mga inaapi. Anong kabutahan yan, Abalos? Kalaban ng kriminal o kayo mismo ang mga promotor ng kriminal? Kumusta na nga pala, Abalos, yung kriminal, yung mga nahuli o yung nahuli ninyong pulburon sa alitagtag? Pinakawalan nyo na naman ba? Yeah, yung billboard na yan pagkalaki-laki ay magkano yan? Million yan. Kasi nagka-billboard ako dun sa Pilipinas. That was pandemic time, I think. Di ba? Nasa, kung di ako nagkakamali, 100,000, 200,000. Sponsored by Sendwave app. So ito mga kababayan, yung ginagawa ngayon ng mga politiko na pangangampanya, kailangan natin ng bagong mukha. Pero tignan muna natin kung sino yung mga tatakbo. Alright? Andito eh. So, pinaust ni Pam. So, may mga vloggers na tumatakbo. Ano ba itong kaputahan ng mga to? Diba? Anong ginawa ng mga to? Anong kadyutahan nito ayan, Romualdez. Okay? Yan pa rin, the same crooks. The same Junggoy, the same Kawatan. Meron pa nag-ambisyon dito. Yung parang kamukha ni Tambalusos, hindi na makayanan yung tiyan niya. Vlogger din yata, ambisyoso. Senador ang putang ina. Anong ginawa nitong hinayupak na ito? Sino ito? Nakakasuka actually. Tapos, mga artista. Alam mo kasi mga artista kapag nalaos na, lipat sa politika.
Karamihan yan. Hindi naman lahat. Nag-iisip ako, sino bang artistang matino? Parang wala akong maisip na tumakbo sa politika. Ngayon mga kababayan, kapag karamihan sa mga artista laos na, pupunta sila sa politika, maglilingkod daw sila sa bayan, pero ang totoo, magnanakaw ang mga hinayupak na yan. Okay? Magnanakaw yung mga yan sa kaban ng bayan. Okay? Nasa na yung ano natin dito? Okay. Ito, si Palangga. No more Marcos at mga Romualdez at mga artista. Sabi ni Rowena. Rowena. Okay, mga Palangga. Si Amy Marcos, okay, ay nagkaroon ng press conference na kung saan puro kasinungalingan. Right? Itong vlog na ito ay not only for Amy Marcos pero sa lahat ng mga politiko na binabaliwala ang issue sa crime, sa pagnanakaw, sa kidnapping ni Lisa Tanas. Ang dapat dapat nga walang eleksyon eh. Dapat ang pinagkakabalahan ninyo, mga taong bayan, lumabas sa kalsada at magsalita at wag na muling umuwi pa ng bahay ninyo. You stay sa kalsada patungo sa tagumpay. Kasi itong mga yawa na ito, na mga politiko na paulit-ulit na lang ang pangalan, Marcos, Romualdez, Binay, Tolentino, Chanco, at kung ano-ano pang, kung ano-ano pang mga pangalan, na paulit-ulit na nangangako sa inyo, nagagawa ng kabutihan, nang iniisip para sa inyo. Kung bang lahat ng pangako yan ay tinupad ng mga jutang ginemis na yan, ganyan ba ang sitwasyon ng buhay ninyo ngayon? Di ba? Kasi ang mga politikong yan, ang pangako sa inyo, every time na lang pag ini-interview, pag nag-file ng candidacy, ito ay mag-serve sila sa taong bayan, di ba? Dapat tulungan nila ang taong bayan, itaas ang antas ng mga pamumuhay ng mga kataong bayan, eklabos, di ba? Tapos ang sinasabi nila, tumatakbo sila para sa interes ng Pilipino. Ano ang interes na ginagawa, lalo na ni Amy Marcos? Mamaya salansanin natin. Okay? Yung kanyang mga kasinungalingan doon sa kanyang press con nung few days ago. Di ba? Ang mga politiko o yung mga appointee ng isang presidente katulad na lamang ng bangag ngayon ay para isiguro ang kinabukasan ng ekonomiya, ang kaalwanan ng mamamayan para magkaroon ng maalwan na buhay, maayos, ligtas na buhay, hindi yung ngayon ay dinudukot ang mga kababaihan, ang mga kabataan na walang ginagawang aksyon. Itong si Amy Marcos, itong mga senador, itong kapatid niya. Bakit sinasabi na walang ginagawa itong mga to? Sino ba ang lalapitan ng taong bayan? Hindi ba yung mga taong gobyerno kapag may mga nawawala, di ba dapat magkaroon ng awareness at pag-hear o yung mga kabudyotahan nilang hearing in aid of jutang ginemis, in aid of legislation, yung mga malalaking issue sa lipunan, okay? Patungkol sa mga nawawalang bata, tungkol sa pagnanakaw ng Marcos mismo na tinatakan sa buong mundo na kawatan. Okay? Walang gustong magbukas ng hearing yung issue sa pagtaas ng kuryente. Recently nga, yung 1,200 na parking fee dyan sa airport, walang gustong maglakas ng loob na busisiin sino-sino ang mga kasabwat dyan. Bakit itinaas? Yan ba ay makatarungan? Yan ba ay may sinunod silang tama sa batas na basta-basta nilang itataas? From how much? From 300 something? Nababasa ko 350 ba yon? Magkano yung Magkano yung parking fee, mga kababayan? Okay? Sabi ni opinion lang, ang focus nila si Attorney Harry Roque. Exactly. Ang focus nila si Attorney Harry at si Inday Sara na mismong sinabi na ng Commission on Audit na nagbigay o nag-present ang department o ang opisina ng Vice President ng mga dokumento na kung saan ay, ang term nila ay nagpakita ng documentary evidence dun sa 125 million na binabato nila kay Sara Duterte o kay Inday Sara Duterte para sirain at gamitin yung 125 million na yon
as impeachment ground, di ba? Pero sinupalpal na sila ng COA na mayroong documentary evidence. Yung kakarampot na 125 million kumpara, okay? Kumpara sa ginastos ng isang saglit lamang na concert ng Duran-Duran na 50 o 75 million, you know, $1 million ito 1.5. So let's say 55, 25, like 80 million, 'di ba, pesos. So ngayon mga kababayan, ang punto de vista natin dito, yung mga tumatakbo ngayon at itong si Senator Amy Marcos ay budol-budol muli. Sabi ko sa iyo, Senator Amy, hindi ka na muling mananalo kung hindi nyo dadayain ang halalan. Sukang-suka na ang taong bayan sa inyo. Pati Ilocos Norte, sukang-suka na sa inyo. Ang daming nagme-message sa akin ng mga Ilocano. Ano ang ginawa nyo sa Ilocos? Puro what? Party? Puro katsipan? At ang mga kasinungalingan ninyo na ikaw, nabanggit mo, ano sabi? Basahin natin yung ano niya. Yung speech niya nandito Okay? Na ano natin yung kanyang dramatization 101. Alright? Okay. Kasi tinatanong siya ng media na patungkol sa okay. Asan na yan? Okay. Ito. Okay. Tinatanong siya tungkol dito nga sa issue ng kanyang pagiging independent. Okay? Independent daw siya, pero at the same time, you know, siya ay isinama sa slate ng kanyang kapatid. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi niya dito, okay? Ayun. Ito. Sabi niya, naku, ayan, gano'n, busy-busy daw siya, yung hearing, at ang dami-dami niyang pinagkakabalahan, eklabush. Talagang sabi niya, dapat talagang sakripisyo siya na tumayo siya mag-isa kasi kinakailangan niyang maging malaya at matatag. At kailangan daw, ito, we're talking about Amy Marcos, na kung saan pagtatagpuin niya ang lahat ng ilog, tangway at chuchuchu. Tangway. Diba? Para sa Pilipino. Amy, okay? Tama na, sobra na ang pambubudol mo. Anong pagtatagpuin mo ang mga Pilipino? Ito lang yun Mga kababayan, hindi lang kay Amy ang mensaheng ito. Sa lahat ng mga politiko, Kongreso, Senado, lahat ng mga active ngayon, na nakikita ninyo ang pinakaugat, ang pinakamalupit na problema ng Pilipino, ang crime. Number 1, Amy, kung totoong ikaw ay nagsasakripisyo, di ba? Sabi mo, nagsasakripisyo ka, tatayo ka mag-isa pa. We're talking about your candidacy. Kung ikaw ay totoong nagsasakripisyo para sa Pilipino, bakit tahimik ka sa issue ng kapatid mo at ang asawa niya at ang pakikipagsabwatan kay Teddy Boy Locsin Jr.? Okay? At dating DFA, pakikipagsabwatan sa AFP. Nung inutusan ni Lisa Tanas na ipadukot ang 2 batang minor de edad, anak ni distressed mother na hanggang ngayon nasa Pilipinas na inilayo ninyo sa kanyang nanay. So, ang titignan natin dito kasi pangako sila na pangako that for the people sila, pero pinababayaan nilang may 2 batang mayroong mental challenge right now, torture, dahil sa pagdukot ni Lisa Araneta Marcos gamit ang kapangyarihan. Walang saysay ang kasinungalingan mo, Senator Amy, na ikaw ay tumatayo mag-isa, kailangan maging malaya, matatag, magtatagpo ng mga ilog, kaputang ilog na yan. Diba? Tapos ang sabi mo pa, gagawin natin yung tama para nakatulong sa nakararami. Yan ang challenge ko sa'yo. Kung gusto mong gumawa ng tama, panagutin mo ang putang inang kapatid mo nang inappoint niya si Michael Ma na itinago sa publiko. Panagutin mo ang kapatid mo nang pinigil niya sa Committee on Ways and Means ang issue sa smuggling na kinasangkutan ni Michael Ma, ni ng pamilyang Araneta, pamilya ng bangag mong kapatid.
Kadyutahan itong sinasabi mo na gagawin mo ang tama para makatulong sa nakakarami dahil bawat Pilipino, bawat isang buhay ay mahalaga. The fact na tahimik ka sa kadyutahan ng gobyernong mafia, hindi ka mananalo dahil hindi ka iboboto ng mga supporter ni Inday Sara dahil ikaw ay traidor, taksil hindi lang sa bayan, sa kaibigan, kundi sa ama mo. Bakit ko sinasabing taksil ka sa ama mo? Nung huling sandali ng buhay ng ama mo, ayon sa aking bubwet o sa aking puting ahas, sinabi ko na to last year. Actually, mali yung nasa script, Direk Daryl Yap. Mali yung sinabi sa'yo ni Amy Marcos na yung doon sa scene na nandoon ang buong pamilya niya, mali yung script na yon. Dahil wala ang buong pamilya mo doon, Amy Marcos. At kung totoo, kung talagang totoo ka sa taong bayan at totoo ka sa tatay mo na pinagtaksilan mo, bakit mo pinagtaksilan ang tatay mo? Ang sabi ng tatay mo, ni Marcos Sr., ayaw niyang makita ang mga pinsan mo, ang uncle mong, sila Coco Romualdez, mga pamilyang Romualdez. Dahil sila ang sumira sa Marcos Sr. Sinabi yan ng tatay mo ayon sa aking source na matinong may matitino pa na Romualdez. Tandaan nyo, hindi lahat ng mga kamag-anak ay masasama. Pero may matino pa. Okay, sa side ng Romualdez, ewan ko, basta Romualdez daw siya, na nag-message sa akin, na tumaksil kayo sa tatay ninyo, na ang sabi ng tatay mo, sa inyong pamilya, ayaw niyang makita o umapak sa bahay nyo sa Hawaii ang mga Romualdez dahil sila ang dahilan kung bakit nasira o maraming pagnanakaw ang pamilya ng Romualdez. So, number 1, pinagtaksilan mo ang tatay mo at huwag mo na siyang gamitin. That's bullshit. Sabi ng tatang ko, eklabos. Naku, ang ama ko, isang bansa, isang diwa. Ang nangyayari, isang bansa, isang mafia. Diba? Nagtaksil ka sa bayan, ay sa ama mo, at nagtaksil ka sa kaibigan. Gusto ko kasing isa-isahin at namnamin yung mga sinasabi mong kasinungalingan. Bakit ako gigil pinagbigyan ng kita? Dahil ang sabi mo, ayon sa ating mga common friends, ay tatayo ka. Diba? Hindi kita minumurahin. Hindi kita mumurahin dahil hindi ka naman katulad ni Lisa Tanas na buwaka ng ina talaga eh. Okay? Pero, sana maintindihan mo na mambubudol ka. Manggagamit ka. Pinaasa mo yung mga tao at si Inday Sara na mag-stand ka para sa katotohanan. Wala naman pakialam yan si Sara kung mag-stand ka sa kanya o hindi. Kasi ang issue dito, it's not about Inday Sara. Kahit ako, di ba? Ang issue dito, mag-stand ka sa taong bayan na binababoy ng kapatid mo. Wala kang karapatang tumakbo hanggang pinababayaan mo ang kapatid mo, ang kanyang gobyernong mafia na patuloy na nagnanakaw dyan pa lang sa flood control. 1.4 billion pesos a day. Putang ina niyo mga senador at mga kongresista, tahimik kayong mga hinayupa kayo. Walang hearing. So lahat ng tumatakbo ngayon na walang pakialam sa issue na yan, huwag niyong iboto. Dapat nga walang eleksyon eh. Pumunta kayo sa kalsada, mag-speak up kayo at burahin yung kongreso na yan, ang senado na yan sa mapa ng Pilipinas. Dahil yan ay mga salot sa lipunan. Ginagamit lang kayo lagi tuwing magpapal ng candidacy o election. O para ako sa mamamayan. Putang ina. Puro mga kasinungalingan. Oh, ano pa sabi mo? Gagawin lang natin ang tama, makatulong sa nakakarami. Okay? Alam natin na talagang nagiging malupit minsan. Masakit ang sinasabi. Kung anong-ano. Hindi ko matiis yan kasi maigi na lamang na lumayo at magsarili at kahit napakahirap. Huwag mo nang ululin ang taong bayan. 'Di ba? Sabi mo na mismo na hindi mo kayang
swetuhin ang kapatid mo kasi mahal na mahal mo. Imagine, alam mo na addictus benedictus ang kapatid mo, bangag na bangag sa pag-a-addict ng pulburon, ayaw mo pa rin i-call out ang kapatid mo. Ibig sabihin, nagtaksil ka sa Pilipino. Alam mo, well, kayo magkasama niyan. Alam mo, na bata pa lang kayo, sumusuyop na yung putang inang kapatid mong yan. Pero dahil taksil ka sa ama mo, taksil ka sa bayan mo, wala kang pakialam sa Pilipino. Gamit-gamit lang ang Pilipino. Oh, ganyan. Notreban, tangina, namigay ng malunggay Notreban. Hanggang Notreban, malunggay Notreban lang ba ang kayang ibigay sa Pilipino? Hindi ba pwedeng bigyan sila ng disenteng trabaho? Long-term na trabaho? Hindi yung isang Notreban, dalawang Notreban, ipasak ko lahat sa mga kipay ng mga politiko yung Notreban na yan. Buisit kayo. Ano sabi mo pa? Ang sitwasyon ko talaga, pinakamahalaga kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba? Ang isa laban sa iya. Siyempre, ang gusto mo mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila at ikaw na ang magiging daan para doon. Hindi naman ang aaway itong si Sara Duterte, yung pinsan mong bugok, yung pinsan ng parang gago na may saltik yatang hinayupak. Meron bang matinong ganyan? Ipa-doktor nyo na yan. Malala na. Daw gago ang puta ragis. Tao ba yan? Tao ba yan si Tambaloslos? Ano yan? Pitla? Ano yan? Putol ang dila? Daw, ay, ambot. Okay. Ano sabi mo? Hindi ka papanig sa isa at ayaw na ayaw mo magkaroon ng alitan ng mga kaibigan mo. The problem with your family, I mean Marcos, ay kino-cover up mo ang kababuyan nila. And you're part of it. Kasi the fact na pinababayaan mo to, okay, parte ka ng kaguluhan sa Pilipinas. Dahil hinahayaan mo ang mga Romualdez, ang mga Araneta at ang Marcos, yung family ng bangag. Okay? Na mamayagpag ang mafyang gobyerno. Tinatakan na kayo, kleptoraskit, lahat ng pagnanakaw. Nalagay kayo sa libro ng mundo. At ang sabi mo, di ba? Ginampanya ka ta noong 2019, na ni piso, ni 5, wala akong hiningi sa'yo na ipanalo ka ng taong bayan. Ni piso, wala kami hiningi na mga nag-campaign sa'yo dito sa California. Dahil akala namin, kayo ay gagawa na ng tama sa kabila ng mga pagbabato sa inyo ng inyong mga nakaw at hoping din ng iba na ibalik ninyo ang mga nakaw at yung mga ginto at yung mga pinagmamalaki ng nanay mong bill of lading na itong bill of lading na to, itong mga papel na to, magbabayad to sa utang ng Pilipinas, hindi lang sa utang ng Pilipinas, kundi sa utang ng buong mundo. O ano na? Naging presidente na si Bangag. Imbes na makabayad ng utang ang Pilipinas, dinabaon nyo sa utang ang Pilipinas. Pinagbibenta ang mga propriedad ng Pilipino, pina-privatize, nakikipagsabwatan sa mga malalaking negosyo, yung mga kickback, hindi pa kayo nakontento dyan sa 1.4 billion na ghost flood control, ang mga unprogrammed funds, ang budget, ang pondo sa PhilHealth, ang pondo sa lahat ng mga pondo, ang pagnanakaw dyan sa Bureau of Customs, ang lahat ng kahayupan ninyo. Kulang ang buhay ninyo kahit tagtarin pa kayo at pigaan kayo ng kalamansi. Hindi makakabayad ang mga kasalanan ninyo hanggang sa kaduluduluhan ng apo ninyo. Hindi makakabayad sa Pilipino. Kaya itigil na ang kataksilan. At ikaw naman, Inday Sara, huwag ka nang magpapabudol pang muli. Well, kung magpabudol ka man muli, nasa iyo yan. Pero ang at stake dyan, Inday, ay ang Pilipino. Look at you. Kahit binabato ka nila, trust rating, approval rating, 60+%. Tingnan mo si AAA. Di ba? Kahit kailan, isinusuka ng taong bayan. Ba't ganun pa man? Balik tayo dito, Jaime. Tagal kong pinigil tong gigil ko sa'yo dahil akala ko maninindigan ka para sa bayan. Ano sabi mo? Para sa akin, if I stand alone, I will be able to cross the line. I can cross that line in order to get things done. Already, I think I've been successful in, sabi niya dito, ang pinagmamalaki mong agrarian condonation project. Ilang tao? Sige nga.
ang naano nyo dun sa mga utang-utang pinagmamalaki ninyo na yung mga utang ng mga magsasaka, like pinagmalaki nyo 5,000, 7,000 na magbe-benefit nun. Okay, fine. Thank you. 7,000 katao, i-computein mo yan sa 100 million na population ng Pilipinas, more than 100 million, 7,000 katao lang ang natulungan. Kailangan ba 7,000, 10,000 lang ang matutulungang tao? So ano yung 100 million? Nga? Hindi ganoon. Yan ang sinasabi ko sa inyo palangga. Magbibigay lang sa 100 katao ng Nutriban, malunggay, isang boteng tubig, picture-picture, ay mabait na si Gobernur. Mabait na si Senator nagbigay ng putang ng Nutriban na yan. Salpak ko talaga sa kipay lahat ng mga magnanakaw dyan. It's the same thing dito. Sa Agrarian Reform Condonation Project, only what? 7,000 pinagmamalaki ni Bangag? 7,000 na beneficiaries? Yan lang ba ang pwedeng magbenepisyo sa bansang Pilipinas? Dapat ang approach, national, buong Pilipinas, buong Pilipino, bawat pamilya na magkakaroon ng maalwan na buhay. Paano magkakaroon ng alwan na buhay? Ninanakaw na ng pamilya mo, ayaw tigilan ang kaba ng bayan. Wala kang sinabi sa party ng kapatid mo. O baka nandoon ka rin. I don't know, walang naglabas na picture. Wala kayong habag. Kasi yung tatakbo kayo para sa bayan, gagamitin nyo na naman para sa bayan. Ano sabi mo pa? Hintayin ko itong pinagsasabi mo. Kaya may nagtanong na reporter tungkol daw sa paglalaban-laban ng ng mga anak ni Bangag at mga anak niya sa Ilocos, yung pagtatakbo sa politika. May sinabi pa siyang ewan ko sinong pinsan yung tinutukoy niya. But anyway, mga kababayan, mga Ilocano, hindi nyo ba nakikita ang buhay nyo dyan? Bakit ba itong mga Marcos na ito, Araneta, Marcos, Romualdez, di ba? Kung talagang ito ay walang interes sa pera ng bayan, bakit halos, hindi, lahat sila gustong maging politiko? Di ba nakapag-aral sila sa tanyag na eskwelahan? Na pwede silang magkaroon ng trabaho sa mga malaking kumpanya. Pero bakit gusto nila sa gobyerno? Kasi masarap mamuhay sa pagnanakaw. Ngayon, kahit mag-away-away sila dyan, okay? Wala silang pakialam sa inyo kasi makakapal ang mukha ng mga ito. Not only the Marcos family, lahat ng mga paulit-ulit na lang na pangalan, Binay, Estrada, lahat yan masarap kasing magnakaw sa kaba ng bayan, masarap para sa kanilang patabain ang kanilang mga tiyan, ang mga boteteng tiyan sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Kaya mo si Lisa Tanas. Recently, may pinost ako dun sa Facebook ng reel. Nandun sa isang graduation, Christian University ba yun? Tapos yung nagko-comment kay Lisa Tanas ay mga trolls. Ayan, dyan napupunta ang pera ng bayan. Tapos tinapyas yung tinain niya, yung botete niya na, papuri, ganda ni Lisa Tanas. Ito po ang gobyernong ito ay mafia na. You have to speak out. Pasa saan ba? Ngayon, bukas, makalawa, ay tapusin nyo na yan. Alam mo, kung ako tatanungin nyo, dapat walang eleksyon. Dapat ang pinagkakabalan yung mga Pilipino, paano nyo tapusin yung mga puwakan ng GMS na yan na pinapahirapan kayo. Hindi ko nga alam sa inyo eh. Pumapayag kayong ginagago kayo itong mga ito. Para sa bayan. Para sa Pilipino. Ano sabi mo, Amy? Gusto mo magkasundo lahat, gawin ang nararapat na kailangan ng ating taong bayan. Kasi ito, interview to sa kanya eh. Sabi nila matapang ako, sabi nila mataray ako, Tanggap ko naman pero hindi ako palaaway. Gusto ko magkasundo lahat at gawin ang nararapat at kailangan nating taong bayan. Yun naman pala eh. Gusto mo ma-redeem yung sarili mo? Magsalita ka ngayon o bukas na ang kapatid mo ay isang addictus benedictus, hangol-hangol sa polboron. Huwag kang magsinungaling. Alam na alam mo
bago ko ilabas ang video, 10 ng kasama mo dyan sa opisina mo. Huwag na tayong maglokohan, Aimee. Pinapanawagan ko sa lahat na nakakarinig ng boses ko, huwag nyo nang iboto ang kahit sinong Marcos. Araneta Romualdez, itong mga hinayupak na to, ginagago lang kayo pa ulit-ulit. Alam na alam ni Aimee Marcos na authentic ang video ng kapatid niya na sumisinghot. Sabi niya, gusto niya magkasundo, gawin ang nararapat kailangan sa taong bayan. You speak up. Sabihin mo na ang kapatid mo ay adik. Sabihin mo ang kapatid mo ay bangag at hindi siya nagpapatakbo sa bayan. At ang sister-in-law mong Bartek, pusher, kidnapper, smuggler. Tignan ninyo. Diba? Bakit kayo walang sagot? Yang Presidential Communications, yung opisina ni Bangag, di ba, mabilis pa sila sa alas 4. Nung nilabas ko yung video nung nagsumisingot si Bangag, wala pang ilang oras lang, o maybe less than an hour, nagsalita na kaagad, kinounter na yung tenga ni Kutig. Pero bakit ayaw niyong i-counter? Bakit hindi niyo ako filean ng case na sinasabi ko si Lisa Tanas ay kidnapper, nangidnap sa Turkey? Wala ni isang nagsalita sa inyo. Ikaw, Aimee, yung kapatid mo, yang si Lisa ay nangidnap ng 2 bata. Then you takbo-takbo ka to ensure the safety, security of the Filipino people, yung kapakanan nila, chuchu-chuchu, jutang jenemes, kapakanan ng 2 bata, nandyan kinidnap ni Lisa, wala kang alam. Kayo, mga politiko, senador, kongreso, lahat kayo, whether supporter ni Pangulong Duterte o kung sino mang isihoda, lahat kayo, mga hinayupa kayo, wala kayong ginawa sa Pilipino. Ngayon, takbo-takbo kayo. Para what? Para magnakaw? Yun ang gagawin niya eh. Kasi ang pinaka-issue sa Pilipinas ngayon ay yung crime, kahirapan. Eh, tahimik to mga to eh. May kinidnap na 2 bata. Wala, hindi isa sa kanila. Walang nagsasalita. Inappoint si Michael Ma na isang smuggler na pinangalanan sa Congress. Pinapigil ni Bangag. Walang nagsalita. Nakipagsabwatan ng mga hinayupak. Well, andyan si Attorney Vic Rodriguez dahil nakalagay sa book niya dito. Tandaan nyo, ang iboboto nyo, yung mga tatakbo na kayang banggain ang mga kaibigan nila o dati nilang kaibigang Bangag. At eto siya, itong taong ito, itong mamang ito, ang isa sa matapang na sinabi at inilathala sa librong ito na si Michael Ma. Yung mga nasangkot sa smuggling, nandito lahat. Yun ang iboto ninyo. Lahat ng nanindigan at tumayo dito sa mga bangag na ito. Ano sabi mo pa, Aimee? No, kailangan kong kausapin ng mga kapwa kong nasyonalista, ek. Ano ba sinabi niya dito? Tignan natin yung mga eklabush. Ayun. Kasi parang may nagtatanong yung tungkol sa bangayan, ek. Sabi ni Aimee dito, naku, wala namang alitan at wala daw silang alitan ng kapatid niya, hindi daw sila nag-aaway. Sa totoo lang, mahal na mahal namin si Bongbong ever since. Sabi niya kasi siya yung ading namin. Ayun naman pala eh. Kita niyo mga kababayan? Hindi magsasalta si Aimee Marcos. Dahil, sabi nga, blood is thicker than water. Kahit alam niya na ang kapatid niya ay isang bangag. Wala siyang pakialam sa Pilipino. Basta po protektahan niya ang kapatid niya. Doon sa ano na yon, sa kanyang presko na yon, parang sinasabi niya na kinakabahan nga daw yung kanyang kapatid. Kinakabahan kasi hihilain kayo ng taong bayan. Hindi matatapos ni bangag. Ang kanyang termino, tandaan nyo yan, is either magurgur siya, malumos siya, o malunod siya sa pulburon dahil hindi siya tumitigil sa kakasuyop ng pulburon. God knows. At Diyos ang magkakapagpatigil sa kababuyan ninyo sa taong bayan. Sa kabila ng digital age ngayon, ano ginagawa ninyo? Gumagawa kayo ng mga fake page. Etong si Lisa Tanas, itong gobyernong ito, gumawa kayo ng AI para tirahin ako. Akala niyo mapapabagsak niyo ako? Mapapabagsak niyo lang ako pag gumamit kayo ng panggugurgur dahil yan ang gusto ninyo. Diba? Nagpadala kayo ng mga taga-gurgur dito sa Amerika. Which is nandyan yan, nakareklamo yan. Nasa FBI yan. Okay?
Yan ang gusto ninyo. Patayin ninyo ang mga kritiko. Sanay na sanay kayong manggurbor. Mga hinayupa kayo. Mahal na mahal daw niya si Bangag dahil bunso daw niya. Pinakamabait daw sa lahat. Pinakamabait? Paano naging mabait yung kapatid mong Bangag? Under Disaya ang kapatid mo. Sinasapak ni Lisa Tanas. Alam mo yan. Alam mo na ang kapatid mo ay pulboronic. Kaya hindi